Paano po ba nakakuha ang isang Pilipino ng German citizen kahit na walang pinag-aralan at kapos sa buhay? So syempre ang pag-uusapan natin mga kaibigan ay yung aking journey hanggat makuha ko po yung aking German citizen, no? So hindi po ako updated kung ano yung mga bagong patakaran at yung mga bagong ginagawa as of the moment. Pero ang ikukwento ko rin po, I mean, nabobolol ka na naman! So ang ikukwento ko po mga kaibigan ay yung aking journey noong 2007. So 2007 mga kaibigan, pumunta po ako rito bilang isang turista. Tapos yon, ikinasal po kami ni Mrs. at nabigyan po ako ng temporary na yun, permit para manirahan dito, no? Tapos pagkalipas ng 3 taon, saka po ako nabigyan ng permanent residence visa, no? So ang sa akin mga kaibigan, hindi ko na kailangan sana yung German citizen, pero ginawa ko lang na ganun lang, no? Baka matsambahan ko, no? Kasi hindi rin madali mga kaibigan, no? So ayun, noong pumunta ako doon sa isang opisina kung saan po ako nag-inquire, yun, tinanong ko kung ano yung proseso, kung ano yung gagawin, and so on and so forth. So sabi nila sa akin, no, kasi nung mga panahon na yon, nakumuha ako ng citizenship ng Germany. Ay naku, hindi ako makapag-concentrate na naman. Ay 2 taon yata nakatapos na ako doon ng pag-aaral. Kasi mga kaibigan, ang isang requirement ay kailangan mo nang mag-exam doon sa German language test, no? At meron pang isang exam na kailangan ipasa mo rin bago ka mag-apply, kasi requirement yun. So sa akin naman, dahil nakatapos ako dito, hindi ko na gagawin yung mga yun. Oo. At yun nga po, nag-apply ako, no? So isa yun sa mga bentahe ko na para bang gusto kong maging German citizen. Ang pagkuha kasi ng German citizen mga kaibigan, ang intindi ng mga German dyan ay gusto mong maging citizen at gusto mong tulungan yung para bang itong bansa, no? Gumawa ka ng mga paraan para matulungan rin ang Germany, no? Ang ibig kong sabihin, kailangan may ambag din tayo. Kailangan meron silang makikita na kumbaga yun, nag-aral tayo, so gusto nating mag-aral para makakuha ng kumbaga ng trabaho at magtrabaho para syempre makapag-ambag rin tayo sa ating mga taxes and so on and so forth. Yun po ang aking ibig sabihin doon mga kaibigan, ano? So yun mga kaibigan, no? Tapos ito yung nangyari. Naging tourist ako, tapos binigyan ako ng ano nga po, yung temporary residence. 3 years. 3 years. Pero yung 3 years na yon, every year kailangan ipa-renew ko. Every year makakakuha ako ng temporary residence. Noong unang 3 taon ko dito sa Germany. Tapos pagkatapos ng 3 years, yun, mag-apply ka rin ng permanent residence. A-applyan mo rin yan. Oo. Tapos kapag nakakuha ka na, okay na. Ako, ganun ang ginawa ko.
Pwede ka nang tumira dito, labas-pasok dito hanggat gusto mo. Permanent residence na yun eh. Tapos, noong unang 3 years, hindi pa ako makakapag-apply ng citizenship. No? Kailangan 8 years akong nakatira dito. 8 taon. No? At yun, pwede na akong mag-apply. No? At syempre, titignan nila mga kaibigan doon sa 8 taon kung good boy ka. Kung talagang hindi ka sakit ng ulo. 'Di ba? Kasi merong mga ganun eh. Pupunta sila rito, sakit ng ulo, walang trabaho. Yung gobyernong bumubuhay sila dahil ang tatamad nila, wala. Hindi ka mabibigyan. Oh. 'Di ba? Kailangan ipakita mo rin na talagang gusto mo. Ibig sabihin, gawin mo yung mga dapat dapat mong gawin para makatulong rin, hindi yung ikaw lang, 'di ba? Yun po ang ibig kong sabihin doon. So, yun 8 years tapos mag-apply. Pero noong panahon ko na yon, merong special na kahit na 1 year pwede kang mag-citizen. No? Ang problema, hindi yung syudad ang magdidesisyon, kundi yung province. Oo. Merong particular na province na magdidesisyon. At saka napaka-stricto nila. Oo. Napaka-stricto. Kailangan lahat ng requirement ay dapat pasok na pasok. No? Walang kulang. Kailangan ma-meet lahat ng requirement, kailangan mabait tayo, at saka mas matagal mong hihintayin, 1 taon. No? Ako nung nag-apply ako, I think 3 months nakakuha ako ng decision. Decision lang yun, ha? Oo. Decision na yun. Pwede na akong maging citizen. Diba? So, yun. Yun po ang ginawa ko mga kaibigan, at pasensya na kayo sa liwanag ni Mamang Araw. Hindi kasi maganda yung sa camera kapag ganitong napakaliwanag. So sana mga kaibigan, naintindihan nyo po ang aking malabong paliwanag. At kung talagang malabong-malabo ay i-shortcut ko na lang, no? So yun ang ginawa ko. Tourist visa at 3 months lang. Pero kailangan ikasal ako, so ikinasal ako naman within 3 months kasi pauuwiin ako kapag maglalaps yung visa ko. Tapos yun, binigyan ako ng temporary. Tapos every year ipaparenew ko within 3 years, no? Tapos pagkatapos ng 3 years, nag-apply ako para mabigyan ako ng permanent residency, no? Tapos after 8 years na yun nga po, nagtrabaho tayo, nag-aral and so on and so forth, yung mga ginawa natin, at naging mabait tayo, wala tayong mga record, wala tayong mga police, meron akong police record, jaywalking, my goodness, yung estudyante ako, ay nako, diniretso ba naman, sa harapan ba naman ng police station mga kaibigan. Hindi ko alam kung napanood yung vlog ko na yun, sa harapan ng police station, kasi talagang malilate ako dun eh. Hindi ko alam, yung sa likod ko ay police pala, ay diniretso na ako dun sa harap, sa loob. So yun lang naman ang record ko, pero criminally wala. At yun, sa awa ng Diyos naman mga kaibigan, nakuha natin yung citizenship natin, no? So yun ang aking kuwento. At syempre mag-iingat po tayong palagi, at God bless po sa ating lahat, no? Gawin natin yung dapat nating gawin kung gusto nating makuha yung German citizenship. At ang importante lang naman dyan ay maging mabait tayo at magtrabaho. Yun lang. Wala nang ibang gagawin, 'di ba?